Pinakabagong importanteng balita mga kababayan patungkol doon sa kumakalat kanina no nitong sa social media yung natagpo ang walang malay itong si former President Rodrigo Roa Duterte doon mismo sa kanyang ICC detention cell no sa Hague. So ito po naglabas po ng pahayag no si Attorney Kaufman yung legal counsel ni PRRD mga bayan, pahayag mula sa punong abogado, Attorney Nicholas Kaufman, bilang tugon sa mga hindi beripikadong ulat online na nagsasabing natagpo ang walang malay si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kanyang silid ngayong umaga. Yan. Direktang sinabi, nais kong ipahayag ng walang pag-alinlangan na ang impormasyong kumakalat sa internet na nagsasabing si dating Pangulong Duterte ay natagpo ang walang malay sa kanyang selda ngayong umaga ay lubos na hindi totoo. Ayun po, no? Yun po ay klaro. Ito, mga kabayan, alam nyo naman, tayo, mga DD supporters, talagang pag meron tayong nababasa na ganyang balita, siyempre, normal yung reaction natin, no? Bilang DD supporters, normal lang talaga na mag-react tayo agad kasi alam naman natin no, na binabantayan natin yung mga nagaganap dyan sa ICC. Lalong-lalo na si Tatay Digong na alam naman natin na matagal na nating gustong makauwi si Tatay. Kaya nga tayo gulat na gulat. Pagpasensyahan nyo na, no? Na pag yung balitang lumabas kanina, i-correct natin dito mga bayan. Ito yung totoo. Okay tayo dyan ha. Kakausap ko lamang siya at buong tatag siyang naghihintay sa paghatol ng ICC Appeals Chamber sa usapin ng pansamantalang pagpapalaya o yung interim release daw no na kung saan magkakaroon na ng desisyon ngayong November 28, 2025. Okay? So dito tayo mga bayan ha. Sa isa pang balita, naku po, naglabas po ng panibagong parang pasabog itong si Senator Amy Marcos no matapos nung inihayag niya noong nakaraang rally diyan sa INC mga kababayan na inamin niya no na ang kanyang kapatid ay hanggang ngayon ay nagko-cocaine pa din at hika pa nga niya talagang minsan daw diyan pa mismo no sa loob ng palasyo o parang ginawa ng drug din o mga kabayan. Pero eto, may bagong man si Manang Amy, ha? Kaya ang panawagan niya doon sa mga nagtatrabaho sa palasyo na nagbibigay sa kanya ng impormasyon at yung iba pang mga, siguro mga ebidensya o video na nakalap nila, buong tapang po sinabi ni Amy Marcos na ipinahayag na huwag kayong matakot. Kasi poprotektahan ko kayo ayon mismo kay Senator Amy Marcos para lang makita yung totoong ebidensya kung mayroon man silang nakakalap na mga talagang galing sa kanila yung siguro video or audio ba dyan kung ano yung mga nakikita nila sa loob kasi nasa loob po ito ng Palasyo. Ito po yung sabi ni Senator Amy Marcos. Ang sabi niya dito, sa lahat po ng nagpapadala ng impormasyon, larawan, at iba pa tungkol sa usapin ng droga ng aking hinarap, tinanggap at gustong solusyonan para sa aking pamilya at ating bayan. Ligtas po ang inyong pagkakakinlanlan at tatarawin ko itong malaking utang na loob sa mga nais pang magbabahagi, iingatan ko kayo. Eto, klarong-klaro yung sabi ni Senator Amy na huwag kayong matakot, no? Siguro nga, ang gustong iparating ni Senator Amy Marcos, naumpisahan ko na to. So, dapat kayo din, kung mayroon man kayong ebidensya, i-forward nyo na sa akin. Di ba? At safe kayo. Hinding-hindi makikilala ang inyong pagkakakinlanan. Kumbaga kung sino man kayo na
nagpasa o nag-submit sa kanya ng mga ebidensya dyan, kung anong mga larawan man yan, talagang siniguro ni Senator Amy na hindi kayo makikilala. O, di ba? So, malaking pasabog ito kasi pag ito ulit, no, mayroon pang ipapalabas na itong mga ebidensya na to, talagang wala na talagang ligtas dito. Si presidente nating bangag. O, di ba? Di ba? Magandang balita ito ba? O, dito tayo sa kabila. O, ito pa yung balita na nasagap natin mga kababayan, ha? Teka lang, hanapin ko muna. Okay, saan na ba yun? Ayan. O, ba, akalain nyo, ha? Ito lang. Okay? Just in. ICI. Iimbestigahan ang mga aligasyon ni resigned Congressman Saldico laban kay PBBM at ang mga revelasyon sa umano'y korupsyon sa flood control projects sa Blue Ribbon Committee hearing ngayong Biyernes. O, ang problema, ang tanong lang dyan mga kababayan, yung ICI ba talaga, sabi nga, Independent Commission for Infrastructure. Pero paano tayo nakakasiguro na itong gagawin nilang investigasyon kay Zaldico, makatotohanan? O mayroon ba talaga? Paano nila may imbestigahan? Wala si Zaldico. Uuwi ba? Nandito ba si Zaldico? Yun na yung katanungan. So paano nila yung tatrabahuin ngayon? Alam naman natin, no? Itong ICI, binuo ito. Siguro, para lang protektahan yung mismong involved dyan sa anomalyang flood control projects. Kasi mantakin yung mga bayan na meron naman tayo iba pang mga na pwedeng mag-imbestiga. Pero talagang sadya niyang binuo, ewan ko lang kung anong purpose. Kasi batay dito sa ating mga nakikita, sa kanilang mga galaw, na ang ICI para bang, alam niyo yung, nandun nga yung baha, nandun nga yung bagyo, pero sa Davao yung tinitira ng ICI. So makikita nyo ba yan, nasaan ang kredibilidad ng ICI kung ito talaga ay Independent Commission for Infrastructure Investigation. Yun lamang, paano nila ito? Kasi nga, nakita natin dito na iimbestigahan daw, nabasa natin, no? Iimbestigahan si Zaldico. Ay, paano nga nila yan iimbestigahan? O, kita nyo naman, nagpalabas sila kunwari ng warrant of arrest. Alam na nga ng Pilipino, alam na nga nila mismo ang mga pulis. Alam nila yan na wala si Zaldico dito, pero pinipilit pa rin nila i-serve yung warrant of arrest. Ang tanong, for what reason, purpose, bakit kailangan nila mag-serve? Alam naman ng sambayan ng Pilipino, hindi naman linggit sa kalaman, na wala na talaga si Zaldico sa Pilipinas. Ano ito? For documentation. Malamang. Para kunwari, pagdating doon sa investigasyon, isasama nila yon na nag-serve na sila ng warrant, just for documentation. Wala na si Zaldico. Baka yun lang yung gusto nilang gawin doon, no? Alam naman na talaga nila na wala si Zaldico diyan. Ngayon, titingnan natin, obserbahan natin, manood tayo sa investigasyon kung ano ang magsisilbing patutunguhan nitong naka-schedule na gaganapin daw ngayong Biyernes, mga kababayan natin, Okay, dito tayo sa kabilang balita, mga kababayan. Naku po. Isipin nyo ito, mga kababayan. Ayon mismo sa SWS survey, mga kababayan, naku, 84% ng Mega Manila naniniwalang malala ang korupsyon. Pinakamataas sa 25 years or 25 na taon. Imagine niyo, mga kababayan, So, ibig sabihin, etong gobyerno, ang talagang history sa napakalalang korupsyon. Mismo sa Manila lang daw, sa kabuuan ng Manila. Ito yung kakaiba, gobyernong Bongbong Marcos. First time yata nangyari ito sa loob ng 25 years, no? Isipin niyo yun, ngayon lang nangyari ito. Sa bagay, kitang-kita naman na. Alam ng Pilipino, alam ng mga taga Metro Manila or Mega Manila dyan, na grabe lala yung korupsyon. Kita nyo naman, flood control pa lang yung pinag-uusapan, yung ghost projects. Hindi pa kasali, yung iba pang mga proyekto ng DPWH, yung farm to market road na sinasabi nila na nandyan din yung isa sa napakalaking malalang korupsyon. Hindi lang talaga siya natutukan, pero andyan na. Nakikita na, mayroon ng ebidensya, at sinabi na yan ni Senator Gatchalian sa kanyang investigasyon
na nandyan din yung iba pang mga kontraktor na, alam nyo yun, nandyan yung mga anomalya na mga ghost project din ng Farm to Market Road. O, patuloy natin. Lumalabas sa pinakabagong survey na sa Social Weather Stations or SWS na 84% ng mga residente sa Mega Manila ang naniniwalang sobra o laganap ang korupsyon sa pamahalaan. Kita niyo mga bayan, no? Wala man kasing ginawa ang presidente. Ha? Oh. Kapalan na talaga ng mukha, no? Oh, kahit binulgar na, ang daming korupsyon, ang daming trabaho na unattended, ang daming dapat i-question sa gobyernong Bugong Marcos, pero nanatili. Ayaw pa rin bumaba sa pwesto. Diba? Ganun lang yan, pagkapalan ng mukha. Ayon sa SWS, ito ang pinakamalaking porsyento ng kawalan ng tiwala sa integridad ng gobyerno mula nang magsagawa sila ng ganitong klaseng pagtataya. Oh, unbelievable na eh. Di ba? Kasi pag si BBM magsasalita, lagi nangangako na lahat ng sinasabi niya, kanyang tutuparin. Pero wala pa rin nangyari. Ang daming kakulangan, ang daming irregularidad sa budget, sa proyekto, sa Build Better More ni BBM. Kita natin, nasaan yung sinasabi niyang Build Better More patungkol diyan sa DPWH. Nangyayari, Build Better More, corruption. O hanggang dito na lamang mga bayan. Maraming salamat po at God bless us all. Bye.